na may kwelyo, na polo. Oh, so ito na, mga kababayan. Tuloy natin. Tapos na tayo dyan kay Roque. Oh, dito tayo kay Amy Marcos. Naku, ito na naman mga kababayan. Oo, si Amy Marcos dito parang napapahiya. Oh, napapahiya si Amy Marcos mga kababayan. Alam nyo ba kung bakit? Nasagot siya ni Attorney Claire Castro. Kasi sabi ni Attorney Claire Castro, bago ka dyan, magpa-imbestiga-imbestiga dyan sa Senado, make sure na kumuha ka ng mga lawyer na international lawyer para alam mo rin yung batas sa international. Kasi sa actually si Amy, hindi naman siya abogado, di ba? Nagpi-feeling abogado lang. Bali-balita ko nga si Amy, hindi daw ito, na-kick out daw ito sa school eh. Naalala nyo noon, na-inisyo itong na-kick out? Si Amy Marcos? Ewan ko ba't nakatakbo yan? Na-kick out naman. Na-kick out yan, hindi daw tinanggap ng school. O hindi daw binigyan ng hindi daw binigyan ng diploma. O kumukuha siya ng law, pero na-kick out. O ito na mga kababayan. Pakinggan nyo ha, may ads lang. Pagkakalam ko na-kick out to eh. Maganda po talaga na hindi lamang po iisang view ang madinig ni Senator Amy Marcos. Mag-imbita po siya ng mga eksperto pa. Dapat mag-imbita ng international law expert si Senador Amy Marcos. Ito ang suwestyon ng Malacanang sa senador kaugnay sa pagpapatuloy ng investigasyon sa issue ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makakatulong kung may mga bihasa sa international law na makakapagbigay ng iba't ibang opinyon patungkol sa legalidad ng nangyaring pag-aresto. Kasi sabi nga po natin, kung isang tao lang, isang eksperto lang ang ating madidinig, hindi po natin nababalanse ang pangunawa dito at lalo siya maguguluhan. Tama. Kaya hindi naman siya Bukod lawyer. kay Constitutional Law Professor Attorney Alexis Medina, mapapakinabangan ang iba pang law experts sa isinasagawang Senate investigation. Binigyan linaw naman ni Yuse Castro na suhestyon lamang ito upang matulungan si Senator Amy Marcos na lalo pang maintindihan ang mga nangyari. Hindi naman po tayo nag-uutos. Mas maganda po na makapagkuha pa siya o makapag-imbita pa siya ng iba pang mga international law experts para po mas maliwanagan siya. Dagdag pa ni Yuse Castro, may posibilidad na sa pamamagitan ng pagdalo ng mga international law experts, hindi na kailanganin ng senadora ang mga miyembro ng gabinete upang makapagbalangkas ng batas. Wala pang reaksyon o tugon dito sa ngayon si Senador Marcos. Nakatakda naman ang ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Foreign Affairs sa Huwebes, April 10 at inaasahang makakadalo na ang ilang inimbitahang resource person mula sa panig ng administrasyon. Wala pa daw sagot si Amy Marcos. May sagot na po si Amy Marcos sa sagot ni Attorney Claire. May sagot si Amy Marcos. Yung sabi ni Attorney Claire na kumuha ng law expert para hindi mahirapan si senador. Sumagot na po. Wait lang. Alam niyo yung sagot ni Amy. Dito, ipakita ko sa inyo. Ito. Ito. Balita sa mga investments na... As far as we know, as of the moment, as we speak, next question. Yan ang sagot ni Amy. Sandali lamang po. Sandali lamang po. Ibabalik ko po sa inyo ang tanong. Nandoon po ba ang mga Duterte? Nandoon po ba ang mga Duterte sa lindol? Kung wala po, next question. Yan. Yan ang sagot. Garapal na sagot. Teka lang po. Ginagaya si Attorney Claire. Hindi po tama ang tanong. Hindi po totoo yan. Ang sinasabi ko lamang po, next question. Di ba po, hindi naman kayo Marcos supporter? Nakamping po kayo, di ba? Pinapil niyo po ba yung pwesto niyo ngayon? Sige po. Himayin po natin ang inyong katanungan. Marcos supporter, kakamping, feel na feel. Kayo po, tatanungin ko po kayo. May Duterte po ba dyan sa inyong tanong? Hindi po ba't wala? Kaya naman, next question. Di ba? Ganyan. Reaction. Ito. Reaction daw. Yan po. Yan ang reaction niya.
Wala po bang statement? Kung gusto po natin ng sagot, may kulang po sa inyong tanong. Okay po. Ano po ang reaksyon sa pagkalas ni Senator Amy sa alyansa? Indikasyon po ba ito na pinagtatanggol niya ang mga Duterte? Yun! The Supreme Warlord. Diba? Yun ang sagot. Yun ang sagot ni Amy sa pahayag ni Attorney Claire. Alam nyo na, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, ginawa nila na si Attorney Claire ay si Juliana Pariscoba Segovia. Ginagaya-gaya si Attorney Claire Castro at yun, puro Duterte ang nasa bunganga. Diba? Yun ang sagot ni Amy. Hindi makailangan ni Amy na sagutin si Attorney Claire. Idaan na lang niya sa video. Siyempre, matalino ang direktor, magaling ang aktor. Sa pamamagitan ng utos ni Senador. Matalino ang direktor. Ginagalingan ng aktor. Bakit? Utos ni Senador. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kahit pa mag-Serco Balintong si Amy, hindi yan mananalo. Niwala kayo sa akin. Kahit mag-Serco Balintong si Amy, hindi yan mananalo. Sa DDS pa lang, sa bagay, kung papanalunin siya ng DDS, kasi yung mga DDS, mga bobo naman talaga yan. Bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit, mahihirap. So, yan ang definition ng mga DDS. 7 words. 7 definition nila ang DDS. Yan. Papanalunin nila yan. Bakit? Mahal daw si Digong. Nililitis daw sa Senado. Iniimbestigahan sa Senado pero walang umaten. Di ba? Yan ang katotohanan, mga kababayan. Klarong-klaro po ba? Am I right, mga kababayan? Am I okay? Am I right? Sa totoo lang, mga kababayan, ito lang bibigyan ko kayo ng example. Ako bilang isang Pilipino, bilang isang botante, bilang isang mamamayan sa Republika ng Pilipinas, ano ang magiging reaksyon nyo? Kung ang kapatid nga niya, kinakalaban niya, tayo pa kaya, mamamayang ordinaryong Pilipino? Kayo mga DDS, alam ko na bobo kayo at hindi kayo maniniwala sa akin kasi nga bobo kayo. Kung ang kapatid nga niya, kinakalaban niya, so paano pa kayong DDS? Sabi-sabi pa nga niya, gumaganon siya, di ba, sa Caloocan? Sabi niya, ganun. Ba? Nakita nyo yung may lalaking may hawak na electric fan sa likod niya tapos may nakapayong pa. Sabi niya, shh. Mga ganon? Magaling ang direktor. Siyempre, ginagalingan ng aktor sa utos ni Senador. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, and that would be all. Thank you. Di ba? So, ito na naman